Hi, this is Piolo Pascual of ABS-CBN. Big Soto pala of GMA7. It's a prank! So, magandang gabi sa bawat isa. So, I would like to welcome you sa bagong new series, which is The Greatest Prankster. At pag-uusapan natin ngayon ang pinakaunang topic ng series, which is yung tatay nga ng lahat ng mga prankster. So, can I invite everyone to please close your eyes as we pray. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, thank you for this wonderful night. Once again, we want to hear from you. Tulungan mo kami, Panginoon God, na makareceive ng word na magbabago ng aming thinking, principle, beliefs, and even, Lord God, ng tingin namin sa iyo, sa aming sarili, at sa aming calling, Lord God. Malaya kang mangusap sa puso ng bawat isang naririnig, nakikinig sa kanilang mga tahanan sa oras na ito. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name, Amen. Tapakan natin sila. Okay. So, bago ko mag-start, bigyan ko lang kayo ng konting trivia. Alam niyo ba na yung word na prank itself, originally came from Frankenstein. Yes. Okay? Originally talaga, nung kinreate ni Mary Shelley, yung author ng novel na Frankenstein, nung kinreate nga niya ito, ang purpose talaga ng pagkaka-create kay Frankenstein ay hindi para manakot. Hindi rin para pumatay, manakit, at kung ano pa. Diba? But actually, ang purpose lang talaga niya ay para ay para mag-prank. Okay? O mag-prank, manloko. Galing, no? Hindi mo alam yan, tama? Diba? Bakit di mo alam? Kasi, again, it's a prank. Hindi po totoo. Okay? So, wala pong katotohanan yan. Okay? So, prank actually, okay, according to definition, is a mischievous trick played on someone. Pag sinabing mischievous, search nyo na lang sa Google, mahirap magpaliwanag parate. Okay? Ako na lang lagi nag-explain. Kayo naman. Okay? Joke lang. Diba? So, pag sinabing prank, generally, ito ay isang gawa. Okay? Ito ay isang bagay na ginagawa ng ilang tao o ng isang tao sa isang biktima para mag-cause ng embarrassment. Okay? Perplexity. Ayan, search nyo ulit yan. Confusion. Diba? At discomfort. So, meaning, gumagawa sila ng mga ilang bagay para mostly siguro somehow medyo malakit ng konti pero in a form ng katatawanan. So, ayan. Okay, at tinatawag nga na yung mga nagpe-perform yan ng mga practical joker or in other word, prankster. So, I have been searching or researching the origin of prank. Kailan ba ito nag-umpisa? Paano ito nag-umpisa? Pero walang malinaw na sagot kung kailan ba ito nag-umpisa. Ayaw mag-share ni Google. Okay, secretive siya. Joke lang. So, actually, I thought nung umpisa na pwedeng baka yung mga pranks nag-start nung celebration ng April Fool's Day. Pero even yung April Fool's Day ay hindi rin naman accurate or wala rin silang accurate na data na bibigay, nagsasabi kung kailan talaga ito nag-umpisa. Pero may mga ilan, okay, na nagsabi na yung April Fool's Day daw ay nag-start noong 1582. Diba? Konting-konting panahon lang ang nakalipas. 1582, nung pinag-utos ni Pope Gregory XIII ang pag-a-adapt ng bagong calendar, which is tinawag ng Gregorian calendar, named after him. Okay? So, actually, bago pala yung pag-a-adapt ng Gregorian calendar, maraming mga ancient cultures ang usually nagsiselebrate ng New Year's Day ng April 1. Totoo ito, hindi ito prank, okay? So, search nyo na lang, makikita nyo. Okay? So, grabe no, April 1 pala dapat ang New Year. Napakainit naman nun, parang ngayon. Okay? So, anong nangyari? Okay? So, nagkaroon na ngayon. So, nagpalit na ng kalendaryo, Gregorian calendar na ang ginagamit. Kaya lang ang problema, ang daming tao, walang kaalam-alam na nagpalit na pala. May mga tao, may mga grupo, okay? May mga cultures na wala silang idea na nagpalit na pala ng day nga ng New Year. So, they still celebrate New Year ng April 1. Okay? So, ang nangyari ngayon, as a result, yung mga nakakaalam at nag-adapt na ng Gregorian calendar at nag-celebrate na ng January 1 ng New Year, okay? So, pinagtatawanan nila ngayon yung mga nag-celebrate pa rin ng January 1 ng April 1 ng New Year. Okay? So, ginagawa nila, kada April 1, pinagtitripan nila itong mga taong ito, gagawa sila ng mga event na kung saan hahanapin nila ng mga bagay na wala naman talagang ganon, at kung ano-ano pang mga bagay. Okay? At tinawag nga silang mga fools, mga mangmang. Kasi nga wala silang kaalam-alam na nagpalit na yung kalendaryo at wala rin silang kaalam-alam na pinagtitripan sila. And probably, marahil, siguro doon nag-start yun at nag-evolve na nga nag-evolve hanggang sa umabot sa panahon natin ngayon na ito na nga, yung mga pranks na ginagawa. Simply just for fun.
para lang sa katuwaan at para lang may mapagtawanan. Di ba? But actually, bago pa ang April Fool's Day at bago pa ang mga creation ng mga pranks o mga videos, okay, na nakikita natin ngayon, meron na talagang matinding prankster na gumagala sa mundo. As early as the book of Genesis pa lang. Sa panahon pa lang nila Adam at Eve, nandun na siya. Yes, actually, napakadelikado na itong prankster na to because ang mga pranks niya ay hindi lang pangkatatawanan, hindi lang para magpatawa, kundi actually para manira ng buhay, para manira ng imahe ng Diyos, okay? At para manira ng calling ng tao sa Diyos. So that is Satan. Satan is the greatest prankster. Allow me to read John 8:44, napakaganda ng description, accurate. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was murderer from the beginning, not holding to the truth, for there's no truth in him. So, yan si Satan, okay? So, hindi siya prankster na nagpapatawa. Siya ay prankster na murderer. Di ba? Wala siyang hinahawa ng katotohanan kasi wala naman daw katotohanan sa kanya. There's no truth in him. When he lies, at whenever daw siya nagsisinungaling, he speaks his native language. For he is a liar and the father of all lies. Grabe, hindi lang siya sinungaling. Tatay pa siya. Puno at source ng lahat ng sinungaling. Diba? So talagang Satan is the greatest prankster of all. Because the Bible said there's no truth in him. At native language daw niya ang magsinungaling. Pag sinabing native, hindi yan manok. Okay? Diba? Nung sinabi ng Bible na native, ibig sabihin nun, sinasabi ng Bible na natural, usual, common sa demonyo. Kay Satan ang magsinungaling. Lingwahe niya, natural words. Yun ang parating lumalabas sa bibig niya. Walang ibang lalabas. Yun ang native, yun ang common, yun ang usual. So, whenever Satan speaks, it is always lie. A lie. Sinungaling parati. Kasi sinungalingan lang. Hindi ka talaga makakakuha ng truth sa kanya. Okay? Kasi wala siya nun. At hindi talaga siya magsasabi nun because he is a liar. And in fact, he is the father of all lies. Alright? So, yun ang sinasabi. Okay? So, ano ngayon ang mga pranks? Or what are the greatest pranks of Satan to us? Tatlo lang po. Okay? I'll try to be short. Tulungan niyo ako. Sana maging maiksik ito. Okay? Tatlo lang. Number one, okay, na greatest prank, okay, ni Satan sa atin, okay, is God is a selfish and unloving God. Yan ang unang prank, yan ang unang kasinungalingan. Totoo lang, okay, na-i-record yan ng Bible. Diba? Genesis 3:1-5, ang sabi ng Bible, now the serpent was more crafty than any of the wild animals that the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Sabi ba talaga ng Diyos na hindi kayo dapat kumain ng kahit na anong bunga ng puno sa halamanan? The woman said to the serpent, we may eat from the fruit. We may eat fruit from the trees in the garden. Actually, pwede naman po lahat. But God did say you must not eat from the tree that is in the middle of the garden. Pero actually, meron pong isa na bawal. Pwede naman lahat. Pwedeng kainin ng lahat. Yung nag-iisa lang, yun lang po ang pinagbabawal sa amin ng Diyos. Okay? Dahil sinabi ng Diyos, okay, pag kinain daw namin yun, mamamatay kami. Sumagot ang demonyo, si Satan, okay, ito na yung prank niya ng verse 4, you will certainly not die. Naku! Mali. Hindi kayo mamamatay. Okay? The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing evil and good. Grabe. Sabi ng demonyo, naku! Naprank ka ng Diyos, naniwala ka, hindi ka totoo mamamatay. In fact, pag kinain nyo ngayon, magbubukas ang mata nyo. At kayo ay magiging parang Diyos. Malalaman nyo na rin ang alam ng Diyos, yung mali at tama. Knowing good and evil. Grabe. Okay? So that's the greatest prank. That's the first prank that the Bible has recorded. Okay? At ang unang-unang prank na i-record ng Bible, okay, is a prank or lie about God's identity and God's character. Umpisa pa lang talaga, ang goal na ng demonyo, ang goal na talaga ni Satan sa atin, ay siraan ang Diyos sa atin. Okay? Ang goal na talaga ng demonyo ay sirain yung magandang pagkakakilala natin sa Diyos. Okay? Because ang ating pagsunod sa Diyos ay nakadepende sa ating pagkakakilala sa Diyos. Kaya nga, the moment na bahira ng konting pagdududa yung pagkakakilala mo sa Diyos, sigurado maapektuhan na ito yung pagsunod mo sa Kanya. Tama ba? Kitang-kita doon sa story na binasa natin that the devil is trying to destroy
the beautiful image, the beautiful character, the beautiful identity that Eve has, okay, in his heart patungkol kay Lord. Ang ganda ng imahe ng Diyos eh. Okay? Ang ganda ng imahe ng Diyos, ang ganda ng karakter ng Diyos. Kaya lang, here comes Satan, here comes the devil, sisirain yun. Sisingit siya. Sumisingit siya. Tama. Intro pa lang actually ng verse 1. Kay Satan, alam na talagang walang gagawing maganda eh. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals. Talagang ito daw, yung ahas. Okay, di ba? Although, di ba, ginamit na ahas, but this is Satan, okay, in a form of a serpent. Okay? He was more crafty. More. Di ba? Talagang mas more. More na sinungaling, more na manluloko, more na mandaraya. Okay? Mas matindi. And he is crafty, meaning talagang magaling talaga siya sa larahang ito. Minaster niya yan. Okay? I want you to know that this is the first appearance of Satan in the Bible. Ito ang kauna-unahang record ng Bible ng appearance ng demonyo. At unang-unang appearance pa lang ng demonyo, wala na siyang ginawang maganda. At ang unang appearance ng demonyo, ang goal niya, sirain ang imahe ng Diyos sa paningin ng tao. At yan parati ang ginagawa ng demonyo sa atin. Paano pinarank ni Satan si Eve? Sa pamamagitan ng paglalagay ng bahid ng pagdududa, sa paglalagay ng bahid ng pagdududa sa karakter ng Diyos, sa kanyang isip, sa kanyang puso. Verse 4, sabi ni Satan, naku po, hindi kayo mamamatay. Ang totoo, kapag kinain nyo yan, mabubuksan ang mata nyo at magiging parang Diyos kayo. At totoo lang, alam niya ng Diyos. Kaya nga ayaw niyang ipakain sa inyo. Ayaw ng Diyos maging pantay kayo. Ayaw niyang lumibel ka sa Kanya. Gusto niya siya lang ang magaling, siya lang ang mataas, okay? Control freak siya. Gusto niya siya lang parati ang nasusunod. Hindi siya mapagmahal na Diyos. Actually, madamot siyang Diyos. Pinagkakait niya sa inyo yung mga bagay na dapat niyong tinatamasa. Ayaw niya yan. Okay? Ayaw niyang malaman yung katotohanan. Grabe. Hindi nun. At nung nalaman ni Eve, o nung narinig ni Eve yun, bigla na lang nanlaki yung mata niya na parang anime. What? Ganun pala yun. All of a sudden, biglang may bumbilya na parang umangat doon sa bumbunan niya. At napaisip siya, grabe. Ganun pala yun. Ganun pala ang Diyos. Kaya pala ayaw niyang ipakain sa amin yung nag-iisang yun. Kasi ganun pala mangyayari. Kaya pala lahat pwede, pero wag lang itong isa. Grabe pala ang Diyos. Dapat pala, matagal na pala namin kinain yun. Diba? So, nalagyan ng bahid eh. Nalagyan niya ng pagdududa yung imahe ng Diyos sa paningin ni Eve. Okay? And we know the next big thing that happened. Tama ba? Kinain ni Eve, yung pinagbabawal na prutas na sabi ni Lord, wag kainin. Tapos dinamay niya pa si Adam, binigyan niya. And we all know, the story goes, after nilang kainin, all of a sudden, biglang boom! And their eyes were open. And for the first time, na-realize nilang hubad pala sila. Yes, totoong nabuksan ang paningin nila. Totoong nagbukas ang mata nila, pero hindi totoong naging parang Diyos sila. Nabuksan ang mata nila sa mundo na hindi naman dapat nila nabuksan at hindi naman dapat nila mapasok. Nabuksan ang mata nila sa mundo ng korupsyon, mundo ng karumihan, mundo ng kaguluhan, mundo ng kadiliman, at mundo ng kasalanan. All of a sudden, bigla na lang na-realize nilang dalawa, nagkamali sila, nagkasala sila. Ang sagot ni Satan, "Hi, it's a prank. Congratulations. Welcome to my lying channel. Welcome to my demonic vlogs. At kayo po ang unang-unang bida. It's a prank." I want you to know na unang-unang aatakihin parati ng demonyo sa atin ay ang ating pagkakakilala sa Diyos. Everything depends upon sa pagkakakilala mo sa Diyos. The moment na mali ang pagkakakilala mo sa Diyos, mamamali ka na sa lahat ng bagay. At yun ang ginawa ng demonyo kay Satan and Eve. He will always try his very best to destroy the beautiful image and the beautiful of character that we have inside of our hearts. Papamukha sa iyo ni Satan na madamot ang Diyos, hindi mapagmahal ang Diyos. Kasi kung hindi siya madamot, dapat binibigay niya na agad-agad yung gusto mo. Tutulak ka ng Diyos na isipin at maramdaman na hindi ka mahal ng Diyos, pabaya ang Diyos kontra siya sa kaligayahan mo. Ayaw kanyang sumaya. Kasi kung talagang mahal ka niya, dapat hindi niya pinagkakait yung alam mo, naiisip mo at nararamdaman mo magpapasaya sa'yo. Di ba? Ganyan inatake ni Satan si Eve. Pinamukha niyang madamot ang Diyos dahil ayaw niyang ipakain
yung fruit of the tree of knowledge of good and evil. Ba't ayaw pakain sa inyo ng Diyos? Tingnan mo mabuti, ang ganda-ganda ng bunga. Mukhang ang sarap-sarap niya. Di ba? Tingnan mo, di ba naglalaway ka na? Ba't ayaw ng Diyos? Di ba sa panahon natin ngayon, ba't ayaw ka ng Diyos payagan na ma-involve sa kung ano-ano mga relasyon? Di ba, ang ganda mo, ang pogi mo, pwede ka na, ready ka na, may isip ka naman. Tingnan mo, di ba, ang yung crush mo, ang ganda-ganda, ang cute-cute, ang pogi-pogi, balbon, di ba, apat ang paa, mahaba ang buntot. Tuta pala. Tama? Bakit ayaw payagan ni Lord? Hindi siya mapagmahal, madamot siya, ayaw kanyang sumaya, pinipigilan kanya, killjoy siya. Are you there? Listen to me carefully. Hindi totoo madamot ang Diyos. At hindi rin totoong hindi mapagmahal ang Diyos. At hindi totoong at pabaya ang Diyos. Hindi totoo na kontra siya sa kaligayahan at ikasisiya mo. Because pag binalikan natin yung story, ang sabi ng Bible, galing mismo sa bibig ni Eve, pwede nilang kainin ang lahat. All except that one thing in the middle. Grabe. Ganun magmahal si Lord. Almost everything binibigay sa'yo. Isa lang or ilan lang ang hindi niya kayang ibigay sa'yo. Hindi dahil ayaw niyang ibigay, kundi dahil alam niyang hindi dapat ibigay dahil hindi makakabuti at makakasira sa'yo. Ibibigay sa'yo ng Diyos ang lahat ng bagay except ang isang bagay na magdadala sa'yo sa isang mundo na hindi mo naman dapat mapuntahan. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat except sa isang bagay na magbubukas ng mata mo at paningin mo sa isang mundo na magulo, isang mundo na madilim, isang mundo na makasalanan. Ayaw yan ng Diyos. Gusto ko malaman mo ang totoong nagmamahal sa iyo, hindi lahat ibibigay sa iyo. And that is God. Amen? Kasi tingnan niyo ito, makinig mabuti. Imagine kung talagang madamot ang Diyos at hindi mapagmahal ang Diyos. Dapat, ang unang-una, ang ipinagbawal niyang kainin ni Eve ay yung tree of life. At hindi yung tree of knowledge of good and evil. Di ba? Kung talagang hindi sila mahal ng Diyos, kung talagang madamot ang Diyos, kung talagang hindi mapagbigay ang Diyos, kung talagang pabaya ang Diyos, kung talagang walang pakialam ang Diyos sa kanila, sana, okay, ang ipinagbawal ng Diyos na kainin nila, yung tree of life, parang namatay na talaga sila, hindi sila magtagal. Tama? But we can see that God gave them the free access to the tree of life. Anytime they want, they can go to the tree of life, kuha sila ng bunga, bunga ng buhay, kakainin nila yon. Kaya nga hindi sila namamatay. Bakit? Kasi may access sila eh. They have eternal life because they have access in the tree of life. At hindi pinagdamot ng Diyos yung buhay. Ang ipinagdamot ng Diyos yung sisira ng buhay nila. Listen to me carefully. Hindi pinagdadamot sa iyo ng Diyos ang tree of life. Ang pinagdadamot niya sa iyo yung tree of knowledge of good and evil. Hindi pinagdadamot sa iyo ng Diyos ang buhay. Ang pinagdadamot sa iyo ng Diyos yung sisira ng buhay mo. Si Satan, gusto niyang ibigay sa iyo yung sisira ng buhay mo. Siya ang prankster. Amen? Youth, God loves you so much. Huwag mong hayaang mapasok ng kasinungalingan ng demonyong isipan mo at puso mo. Alam ng Diyos kung ano magpapasaya sa iyo. Lahat ng kailangan mo at lahat na magpapasaya sa iyo, ibibigay sa iyo ng Diyos sa tamang oras at kailangan mo ito. Makinig, mag-antay ka lang sa Panginoon. Hindi madamot ang Diyos. Maingat lang siya. Maingat lang siya na ibigay sa iyo ang isang bagay na pwedeng magbukas ng mata mo, ng buhay mo sa isang bagay na hindi mo naman dapat mapasok. Hindi mo naman dapat talaga makita. Isang mundo ng kasalanan, kaguluhan, kadiliman, at kamatayan. Amen? So ano number one prank? It's a prank about God's identity. Number two, greatest prank of Satan to us is you're a mistake and you're a big failure. Isa kang pagkakamali at isa kang malaking talunan. Okay? The first prank of Satan is all about God's identity. The next prank of Satan is all about your identity. Our identity in Christ. Again, sabi ng John 8:44 that Satan is the father of all lies. Siya ang tatay ng lahat ng kasinungalingan. So maglalagay siya ng kasinungalingan sa isip at puso mo, ng kasinungalingan tungkol sa identity ng Diyos. Pangalawa, maglalagay siya ng kasinungalingan sa puso at isipan mo, okay, ng kasinungalingan patungkol sa sarili mo, patungkol sa imahe ng Diyos na nasa iyo. Babaluktutin niya at sisirain niya ang tingin mo sa Diyos. Pangalawa, pag nabaluktot niya na yung tingin mo sa Diyos, sunod naman niya babaluktutin yung tingin mo sa sarili mo. Ang dali na kasing baluktutin ang tingin sa sarili kapag baluktot na yung tingin mo sa Diyos. Ang dali na kasing tingnan ng sariling marumi kapag marumi na rin ang tingin mo sa Diyos.
At ang dali ng pagdudahan ang sarili mo at kakayanan mo kapag napagdudahan mo na ang Diyos, ang kakayanan ng Diyos. Amen? Remember that we are created in the image and likeness of God. God never made a failure. God never made someone as a mistake. Hindi nagkakamali ang Diyos. Amen ba? Regardless na kung anong physical appearance natin, regardless na kung anong estado mo sa buhay, so malaman mo, when God created you, God saw you as good. Ang ganda, ang galing, ang perfect ang pagkakagawa ng Diyos sa'yo. Genesis 1:26-27, ang sabi ng Bible, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule. Grabe. Can you imagine? Okay, kinreate ng Diyos ang tao, tapos ang sabi niya, gawa tayo ng tao na kamukha natin, kagaya natin, kawangis natin, at hayaan natin silang mag-rule. Grabe. God gave the full authority to rule the earth to man. Kayo, pagkakatiwalaan mo ba na mag-rule ang isang mahina, walang kwenta at talunan? Bibigay mo ba ang otoridad at kapangyarihan para patakbuhin ang isang importante at malaking negosyo, okay, sa isang empleyado na alam mo namang walang kapasidad? Definitely not. You will entrust the important things, di ba, sa mga taong may kakayanan, may abilidad. At yun ang sinabi ng Bible. God entrusted the whole authority to rule the earth. Kanino? Sa tao. Tama ba? So meaning, okay, hindi talunan, hindi ka talunan. You're not a loser, you're not a mistake, you're not a big failure. So that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, all over the wild animals, and all over creatures that moves along the ground. So God created mankind in His own image. Sa verse 26, nag-decide pa lang ang Diyos, nag-iisip pa lang siya. Pero verse 27, ginawa na niya. Di sabi niya, let us make, gagawa pa lang daw sila eh. Pero 26, di ba? Meaning, kung ano naisip ng Diyos sa'yo, ginawa niya. Tama ba? So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them male and female. Yun, He created them. Very clear ang pagsasabi ng Bible na it is God. Listen to me carefully, makinig kayo dito. Diyos mismo ang nagdesisyon na gawin tayong kawangis niya. Hindi ikaw, hindi nanay mo, hindi tatay mo, hindi kapitbahay mo, hindi mundo, lalo hindi demonyo. Diyos mismo ang pumili na nung lilikhain ka niya, sabi niya, ipapattern ka niya sa kanya. Pattern after the image of God. We are not patterned among the angels, nor even the demons. Ang pinagkopyaan, or should I say, ang DNA na pinagmulan mo, ang bloodline mo ay patterned after God's image. Grabe. Therefore, you are an overcomer, you are a champion, you are not a loser, you are not a mistake, you are not a big failure. Amen? Hindi ka pagkakamali. Nagkakamali, yes. Nagkamali, yes. Diba? At kahit pang malaking pagkakamali ang nagawa mo in the past, gusto ko malaman mo, hindi ka malaking pagkakamali. Natalo, yes. Natatalo, yes. Pero hindi ibig sabihin ng forever kang talunan. Nagkasala, yes. Diba? At nakakapag-commit pa din ng pagkakasala, yes. Pero gusto ko malaman mo, hindi ka forever makasalanan. Hindi ka mananatiling makasalanan. You cannot and you must not define yourself according to your pains, according to your struggles and frustrations. Hindi dapat. Hindi sitwasyon, hindi pagkakataon, hindi pangyayari or status ang magsasabi at mag-define ng buhay mo. Situations and circumstances always changes. So wag kang papayag na mag-define ng buhay mo ay isang sitwasyon, pwede magbago anytime. At lalo wag ka din pumayag na binubulong-bulungan ka na lang parati ni Satan dahil siya nga ay ubod at nukmo pa ng sinungaling. Don't believe in Satan's lies. Don't believe in what Satan is telling you. Huwag mo paniwalaan ang sinasabi niya at sasabihin niya sa'yo, lalo na kung ito ay masakit sa pakiramdam at pandinig mo. Even kahit nga ito ay masarap sa pandinig at pakiramdam mo. In short, ano man ang sabihin ng demonyo sa'yo, whatever Satan is telling you, don't accept it, don't believe it. Bakit? It's always a prank. Kasinungalingan yan. Hindi yan totoo. Huwag na huwag kang tatanggap ng kahit na ano na galing sa demonyo. Diba? As far as God is concerned, I want you to know you are fearfully and wonderfully made. You are loved. You are very much important. You are worthy. You are valuable. You are precious. In fact, you are God's treasured possession. Hindi porket iniwan ka ng isang tao o ng isang mahal mo sa buhay, ibig sabihin nun ay hindi ka nakamahal-mahalan. Hindi porket naloko ka, ay dapat at okay na lang sa'yo na parati ka na lang nagpapaloko. At kung kani-kanino ka na lang nagpapaloko. Hindi porket nagkasala ka ay forever ka lang makasalanan at okay lang sa'yo magpakalublob sa pagkakasala. No? Iba ka. Who are you?
Who are you according to God? Okay? I want you to discover this. Okay? According to the book of Ephesians, eto ka. You are chosen, you are saved by God, you are accepted, you are redeemed, you are covered by God's grace, and you are a child of God. Remember this, you are a child of God. Always declare this, I am a child of God. God never called you by your sins. He calls you by your name. Satan is the one who calls you. Okay, at first, by your name. Then later on, after kanyang maloko, after kanyang maprank, he called you and accused you by your sins. See? Di ba? If you will notice, after magkasala nila Adam and Eve, God never called them by their sin. Diba? Nung hinanap sila, nasa na kayo mga makasalanan? Nasa na kayo mga matitigas ang ulo? Nasa na kayo mga pasaway? No. Why? Because God knows that their sin is not their true identity. Your sin, your mistake, your failure, your frustrations is not your true identity. Amen? God knows who you truly are. So whenever you are having a problem about your identity, don't talk to Satan, for he is a great prankster, the father of all lies. Instead, talk to God, for he is your loving and faithful Creator. Amen? So ano number one? Na prank ni Satan sa atin, di ba? That God is a selfish and loving God. Atake sa identity ng Diyos. Pangalawa, okay, that you are a mistake and a big failure. Atake naman sa identity natin. And last, nag-prank ng demonyo sa atin, okay, is number 3, you are not qualified and unworthy to be used by God. You are not qualified and unworthy to be used by God. The third prank of Satan and lies of Satan to us is all about our calling and our purpose in life. Una, atakihin niya, sisirain niya yung magandang imahe ng Diyos na pagkakakilala mo sa Kanya. Kasi pag nasira niya yun, pangalawa, madali ka niya maaatake sa imahe mo, sa tingin mo sa iyong sarili. At pag naatake ka niya sa imahe o tingin mo sa iyong sarili, pangatlo, maaatake ka na niya. Saan? Sa calling and purpose mo sa buhay. Diba? So talagang konektado lahat. Okay? Papamukha sa iyo ni Satan na dahil sa nakaraan mo at mga maling nagawa mo, hindi ka na qualified. At hindi ka na karapat dapat pang magamit ng Diyos. Sinful people with a sinful background can never be used by God. No. Again, sabay-sabay tayong lahat. It's a prank. It's a great prank. Kasi nungalingan yan. Why? Because throughout the entire Bible, we can see numerous people who are very much sinful and has a great sinful background. But they were used by God mightily. Ang daming record ng Bible ng mga makasalanan. Now, hindi ko ina-highlight na pwede tayong magkasala at okay lang pala na maging makasalanan dahil magagamit naman pala tayo ni Lord. No, ang sinasabi ko lang dito, ang Bible ay napakarami at nag-record siya ng napakaraming tao na yung background nila ay sobrang gulo, sobrang dumi, sobrang dilim. Pero hindi yun naging hadlang para linisin, baguhin sila ng Diyos at gamitin ng matindi. Jacob is a liar and a great deceiver. Rahab was a prostitute. King David was a murderer and adulterer. Imagine he was labeled as a man after God's own heart. King Solomon was a womanizer. Grabe, 1,000 lang naman ang kanyang kasawa. Hindi. Gideon had a very low self-esteem. Ang baba ng tingin sa sarili. Samson is a womanizer also and rebellious to his parents. Babaero na tapos pasaway pa sa kanyang magulang. Normally, ganoon naman talaga. Okay. Thomas was a doubter. James and John was hot-tempered, mainitin ang ulo. Peter denied Jesus 3 times. Judas is a thief and a betrayer. Diba? Bakit ka pipili ng 12 disipulo mo na Judas at magnanakaw? Mary Magdalene is a prostitute. Paul was a great murderer and the greatest persecutor of Christianity. Amen ba? Tingnan mo mabuti itong mga tao na to. Hindi to papasa, hindi to qualified, hindi to karapat-dapat gamitin ni Lord because of their sinful, because of their dark past. Ang dumi ng nakaraan nila. Gaya mo, iniisip mo. Pero I wanna tell you, ginamit sila ng Diyos ng matindi. Hindi kailanman hadlang ang maruming nakaraan at maling nagawa sa buhay para magamit ka ng Diyos. Hindi. Okay? Hindi maruming nakaraan mo or kasalanan na gawa mo
o hindi sa maruming nakaraan mo o sa kasalanan na gawa mo nakatingin ng Diyos, kundi sa iyong puso na willing bumalik, willing humingi ng tawad, willing at gustong-gustong magpalinis sa Kanya. Satan's prank, sinasabi sa iyo, hindi ka na qualified. Hindi ka na worthy. Hindi ka na pasok sa standard ng Diyos. Again, everybody, it's a prank. It's a great prank. Because wala naman talaga nakaabot sa standard ng Diyos. Sino ba? Lahat naman talaga nagkasala. Ayon niya sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Wala naman nakaabot sa standard talaga ng Diyos. Kaya nga through Jesus, God made a way. Para yung hindi karapat-dapat, maging karapat-dapat. Para yung hindi pwede, maging pwede. Para yung hindi pasok, makapasok. Para yung hindi dapat magamit, maggamit. Because of Jesus, because of Jesus, nobody now is unworthy to be used. Everyone now is qualified as long as you are willing to surrender your whole life to Jesus. Basta willing kang iwan at talikuran ng dati at marumi mong buhay at nakaraan. Good news, pasok ka, qualified ka, magagamit ka, worthy ka, gagamitin ka ng Diyos ng matindi. I want you to know, good news, you are more than qualified to be used by God because of Jesus that is now living in you. Because of the Holy Spirit that is at work in you. Amen? So tapos na po ako. Tatlong importanteng bagay lang po ang kailangan natin tandaan. First, Satan will attack the identity of God that you have in your hearts, in your mind. Huwag mong hayaan na dumihan at babuyin ng demonyo yung tingin mo sa Diyos, yung pagkakakilala mo sa Diyos. Ang taasan mo pa yung tingin mo sa Diyos. Mapagmahal siya, hindi siya madamot. God loves you. God can give you everything. In fact, He is more than willing to give you everything. Okay? Ang hindi niya ibinibigay sa iyo, ibig sabihin nun, hindi mo talaga kailangan yung makakasama talaga sa iyo. Hindi porket gusto mo, ibig sabihin gusto na rin ng Diyos para sa iyo. Mas mataas, mas maganda ang gusto ng Diyos sa iyo. At ang gusto ng Diyos sa iyo, ay hindi ka lang safe, hindi ka lang masaya, kundi talagang lubos kang masaya at lubos kang pinagpala. Pangalawa, nakatakin ng demonyo sa iyo is your identity about yourself. Okay? Huwag mong hayaan na madungisan ang identity mo. Of course, hindi ka perfect. Pero hindi naman ibig sabihin na talaga namang karumal-dumal at maruming-marumi ka. Tandaan mo mabuti, namatay si Jesus para luminis ka. Namatay ang Panginoon para maging accepted ka. Namatay ang Panginoon para maging anak ka ng Diyos. You are a child of God. Tandaan mo yan. And number 3, atakihin ng demonyo yung calling at purpose mo sa buhay. Papakita niya sa iyo na hindi ka nakarapat-dapat. No? I want you to know, okay, nakikinig ka ngayon, the fact that you are listening to this, ibig sabihin nun, God is reaffirming, God is assuring you, worthy ka, karapat-dapat ka. I-allow mo lang si Lord na itama ka pa. I-allow mo lang si Lord na ayusin ka. I-allow mo lang si Lord na i-form ka niya pa. Amen? Gusto ko malaman mo, ang tindi ng gagawin, ang tindi ng ginagawa ni Lord. In this quarantine, God is fixing the identity of God inside of you. Sa quarantine na to, iayos mo yung tingin mo sa Diyos. Itama mo yung tingin mo sa Diyos. Lahat ng mali at pangit na tingin mo sa Diyos, basura mo lahat ng yan. Amen? Pangalawa, lahat ng mali at tingin mo sa sarili mo, basura mo lahat ng yan. At pangatlo, lahat ng maling tingin mo about sa purpose at calling mo sa buhay, basura mo lang lahat. Basura mo lahat ng yan. Hayaan mo sa quarantine na to, itama ni Lord lahat. Stop living in a miserable and dark life full of Satan's prank. Full of Satan's prank and lies. Start living a blessed, peaceful, and fruitful life. Stop listening to Satan's prank promise. Please, parang awa niya. Stop it. Start listening to the one and only God who truly loves you and has a wonderful plan and future for you. I want you to know, guys, tapos na po ako, but hindi prank ang gusto ng Diyos sa'yo. Hindi prank ang plano ng Diyos sa'yo. What God plans for you is a great and wonderful life. What God wants from you is a great and powerful ministry. So right now, why don't you close your eyes? And right now, why don't you ask the Holy Spirit to search you right now? At if ever ngayon,
Satan is attacking you and nakakaranas ka ngayon ng prank, or the devil is throwing at you lies about the identity of God. Pwede meron ngayon habang nakikinig ka nito o sa mga nakaraan or nung nag-start ang quarantine na to, nagkamali o bumaba ang tingin mo sa Diyos. Masama ang Diyos. Pabaya ang Diyos. Ba't kanya hinayahan na ba't tayo inilagay ng Diyos sa quarantine na to? Pinahihirapan tayo ng Diyos. No. Let the Holy Spirit minister to you right now. And let lahat ng maling pagkakatingin o kung narumihan ang tingin mo ngayon at nabahira ng pagdududa ang puso mo sa Diyos, sa imahe ng Diyos. Right now, let that be fixed. Ang laki ng plano ni Lord. Hindi porkit dinadaan ka ng Diyos sa isang journey ng buhay mo, ibig sabihin nun, ay marumi na siya at mali na siya at masama na siyang Diyos. Hindi porkit inaalaw ka ng Diyos for a time na mag-suffer at masaktan ng konti, ibig sabihin na nun ay hindi na siya mabuting Diyos at hindi na siya mapagmahal. No? God does everything for a great reason. Ang laki ng plano ni Lord. And makikita mo, pagpapala pala ang COVID na to. Pagpapala pala ang quarantine na ito. Because ang dami palang magandang nangyari. Because in this time, kinama, binago ng Diyos, binalikan niya. Right now, kung nakakaranas ka naman ngayon ng atake sa iyong identity, na feeling mo talagang marumi ka, feeling mo wala kang kwenta, feeling mo na talagang makasalanan ka, feeling mo isa kang pagkakamali, frustrated ka, depressed ka, at talagang ang pangit-pangit ng tingin mo sa sarili mo right now, let the Holy Spirit fix that wrong image, wrong identity that you have upon yourself. You are a child of God. You are accepted by God. You are loved by God. You are precious. You are worthy. Mahal na mahal ka ng Panginoon. At hindi ka pagkakamali. Ikaw ay isang obra maestro ng Diyos. Let God fix your broken heart. Let God heal you right now. Surrender mo kung ano man lahat ng mali na laman ng puso mo. At kung ikaw ngayon ay nakakaramdam ng atake sa iyong calling and purpose sa buhay, at nakakaramdam ka na feeling mo unworthy ka, hindi ka karapat-dapat, kaya hindi ka magamit-gamit o hindi ka nagpapagamit sa Diyos dahil pakiramdam mo talagang hindi ka naman dapat gamitin ng Diyos dahil sa nakaraan mo. Gusto kong malaman mo na namatay si Jesus sa krus at tinanggap mo siya bilang Panginoon ng buhay mo, binura na ng Diyos ang nakaraan mo. Binura na ng Diyos ang marumi at madilim mo nakaraan. Wala na yon, burado na yon. Binabalik lang ng demonyo, pero gusto kong malaman mo, hindi ibig sabihin binabalik ng demonyo, ibig sabihin nun ay totoo pa yon. No. Anything na binura ng dugo ng Panginoon, burado na. Huwag mong hayaan ibalik ng demonyo ang isang bagay na binura. Huwag mong hayaan na buhayin muli ng demonyo ang isang bagay na nilibing na ng Diyos at inalis na niya sa iyo. You are now worthy because of Jesus. You are now qualified because of the cross, because of what Jesus done on the cross. You are accepted. Gagamitin ka ng Diyos ng matindi. Magpatama ka. Makinig ka ngayon sa Diyos habang nasa quarantine na to. Maniwala ka. After this quarantine, o kahit nasa gitna ka ng quarantine na to, God will be able to use you mightily. Kung meron man dito, dati kang ginamit ni Lord ng matindi at nakagawa ka ng pagkakamali sa buhay mo at pinagsisisihan mo na yan, good news, binabalik ka ng Diyos. Makakabalik ka. Paniwalaan mo that God will use you again mightily. And this time, mas matindi kaysa dati. The comeback is greater than before. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, marami pong salamat, God, for this time. Thank you po, Panginoon God, for your word. And tulungan mo kami, Panginoon, na talagang we will no longer allow the devil, God, to dictate what we will feel, what we will ano po mararamdaman, ano po ang magiging buhay namin, paano kami gagalaw, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Lord, na huwag nang maniwala sa kasinungalingan ng demonyo because siya ay talagang puno at tatay ng lahat ng kasinungalingan. But Lord, God, I pray, tulungan mo bawat isa, Panginoon, mula ngayon, mag-umpisa ng yakapin ang totoong identity namin, ang katotohanan na nagmumula po lamang sa iyo. That you are good. You are a good, good Father. You love us so much. Lord God, we are fearfully and wonderfully made, and we have a great calling and purpose. Thank you, Lord. Pagpalain mo bawat isa. We love you, Lord. We love you, Jesus. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow. Thank you so much, guys. God bless you all. At ingatan kayo ng Panginoon. Bye.